Ako si Alex Harrison, isang 22 taong gulang na Amerikanong estudyante na umisip na sapat na ang alam niya tungkol sa mundo. Sa ika-4 na taon ko sa Stanford, ako yung tinatawag ng mga kaibigan ko na Tech God dahil sa 4.0 GPA ko. Natapos ko ang aking thesis project gamit ang isang AI system na nagtataya sa presyo ng Bitcoin. 3 malalaking kumpanya sa Silicon Valley ang nagpadala ng email para kunin ako bago pa man ako makatapos. Ang isa sa mga roommate ko, si James, ay isang film. Sa tuwing binabanggit niya ang kanyang bayan, itataas ko ang kilay ko at ngingiti ng mapangutya. Pilipinas ba? Yung bansang kailangan pa ring sumakay sa jeepney o tricycle papuntang trabaho, di ba? Puro lang naman, dagat at adobo. Yan, hindi ba? Si James ay napipilitang ngumiti ng pilit, pero hindi ko siya pinapansin. Sa harap ng 10 pa naming kaibigan, sinabi ko, kung pupunta ka talaga sa Asia, dapat Japan o Singapore. Bakit ka pa pupunta doon? Para magpamasahe pagkatapos ng graduation? Lahat sila tumawa at ako ang pinakamalakas tumawa. Noong tag-araw na iyon, nagdesisyon akong lumipad para sa kauna-unahang beses sa Asia. Ang orihinal na plano ko ay Tokyo at Singapore. Pero dahil sobrang mura ng flight, nagdagdag ako ng 3 araw na stopover sa Maynila. Para lang sumakay sa Pasig River Ferry, kumuha ng litrato ng San Agustin Church at umalis. Inabisuhan ko si James, pupuntahan ko para patunayan na nag-exaggerate ka lang. Maikli lang ang sagot ni James. Sige, pumunta ka. Mag-usap tayo pagkatapos. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, tumatawa pa rin ako sa loob ng isip ko. Malaki nga ang airport, pero parang malaki lang ng walang utak. Maraming tao, mainit, maalikabok at hindi ko mabasa ang mga karatula sa Tagalog. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-post ng story na may caption na "Welcome to the Pearl of the Orient and Gridlock." Nang dumaan ako sa immigration, nagulat ako ng kaunti dahil ang galing mag-Ingles ng opisyal, pero naisip ko, sinanay lang sila para sa mga turista. Habang naghihintay ng bagahe, binuksan ko ang Google Maps para tingnan ang daan papunta sa hotel. Mas mabagal ang internet kaysa sa Amerika. Nginisyan ko, 5G na gawa sa China siguro. Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang oras, ang mundong pinaniniwalaan ko sa loob ng 22 taon ay unti-unting magigiba. Sa oras na iyon, Alex pa rin ako ang batang Amerikano na umisip na nakatayo siya sa pinakatuktok ng mundo at handa ng tapakan ang lupaing minsan niyang kinutya. Hindi ko alam na ang lupaing ito ay malapit na ring tumawa pabalik, isang tawa na mas malakas kaysa sa akin. Lumabas ako ng naiya na may pamilyar na pakiramdam, tulad noong una akong pumunta sa India, magulo at maingay. Ang taxi na tinawag ko sa Grab ay dilaw at pink. Ang driver ay isang lalaking nasa edad 40s, nakangiti ng maluwag hanggang sa makita ang gilagid niya. Magandang hapon sir, saan po tayo? Sinabi ko ang pangalan ng hotel malapit sa Makati. Tumango siya at agad na nag-activate ng navigation app. Sa harap ng windshield ay nakakabit ang isang 10-inch tablet na nagpapakita ng real-time na ruta kasabay ng pulang babala ng traffic sa buong lungsod. Natawa ako sa loob-loob ko. May navigation app nga pero ganyan pa rin ka-traffic? Siguro, hindi magaling ang driver. Ang traffic ay parang nakapirmi na pagdating namin sa C5.EDSA. 4 na lane na punong-puno ng kotse, motorsiklo at mga tricycle na sumisingit na parang isda na lumalangoy laban sa agos. Malakas ang busina at sobrang usok kaya isinara ko ang bintana. Napabuntong hininga ako ng malakas. Ito na, ang tunay na developing country. Ang driver ay sumulyap sa akin sa rear view mirror at ngumiti. Traffic po talaga araw-araw kuya, pero okay lang po yan, makakarating din tayo. Tumaas ang kilay ko. Okay lang? Kung sa California nangyari yan, galit na ako. Sisipain ko na ang manibela. Tumawa siya ng mahina at nagpatuloy sa pagsasalita sa Ingles na may Filipino accent. Dito sa Pilipinas, bahala na tayo. No problem, maghihintay tayo ng magkasama. Sumimangot ako. Maghihintay ng magkasama? Anong klaseng lohika yan? Pero ang nangyari sa sumunod na 30 minuto ang nagpatahimik sa akin. Ang traffic ay nakapirmi sa tapat ng Ayala Avenue. Sa unahan, may putit-pulang ambulansya na palikong kanan. Ang sirena ay napakalakas, pero wala nang kahit kaunting espasyo. Naisip ko,
Tapos na. Maiiwan ang ambulansya diyan ng isa pang oras. Pero pagkatapos, nakita ko ang lahat ng sasakyan sa katabing lane ay sabay-sabay na nag-back up. Walang nagsenyas, walang pulis. Sedan, SUV, delivery motorcycle, school bus, lahat ay sabay-sabay na umatras, gumawa ng espasyo para makaliko ang ambulansya sa loob ng 10 segundo. Pati ang taxi driver ko ay nag-back up ng walang reklamo. At pagkatapos, lahat sila ay bumalik sa kanilang orihinal na posisyon na parang walang nangyari, nakabuka ang bibig ko. Sa Amerika, kung may haharang sa ambulansya, may bababa para mag-video at mag-post sa Twitter. Pero dito, ginagawa nila ito na parang ordinaryong bagay. Tinanong ko ang driver sa pagkalito, bakit? Bakit sila umatras nang walang nagsasabi? Mas lumawak ang ngiti niya. Kasi po, kuya, may tao po sa loob ng ambulansya na mamamatay. Mas importante po ang buhay niya kaysa sa 5 minuto natin. Tumahimik ako sa buong natitirang biyahe. Nagpatuloy ang traffic ng halos 10 oras pero hindi na ako nakaramdam ng inis. Sinimulan kong mapansin ang maliliit na bagay na hindi ko inakala na mahalaga. Ang navigation app ng driver ay hindi lang nagsasabi ng ruta. Nagsasabi rin kung saan may pulis, speed camera, baha, at pinakamahalaga, nagsasabi kung saan may traffic dahil sa aksidente at nagre-recommend ng real-time na detour. Sinubukan kong buksan ang parehong app sa sarili kong telepono at lumabas na mas accurate pa ito kaysa sa Google Maps sa San Francisco. Naramdaman ko na parang may kung anong gumagapang sa puso ko, ang pakiramdam na baka hindi nakakatawa ang mga kinutya ko. Pero tumatanggi pa rin ako, sinasabi sa sarili ko na maliit na bagay lang yan, cute. Hindi ibig sabihin na maunlad na ang bansang ito. Hindi ko alam na mamayang gabi, makikita ko ang bagay na tuluyang gigiba sa definisyon ko ng pag-unlad. Ang una kong gabi sa Maynila, nag-check-in ako sa isang marangyang hotel sa Makati. Ang presyo ng kwarto ay 4,000 bawat gabi, pero pakiramdam ko ay masyadong mura para sa American standards. Inihagis ko ang bagahe ko at binuksan agad ang laptop. Kailangan kong humanap ng lugar para maghapunan at matulog para mawala ang jet lag. Nagbukas ako ng Reddit at nag-type ng Best Rooftop Bar Manila. Ang unang resulta ay The Peak sa Grand Hyatt na puno ng mga salitang expensive but worth it. Ninisiyan ko, mahal lang yan para sa mga turista. Tumawag ako ng Grab papunta sa hotel na iyon. Habang naglalakbay, nakita ko ang isang malaking billboard na may LED na ilaw na nagsasabing University of the Philippines Diliman, Asia's leading innovation hub. Tumawa ako ng malakas kaya sumulyap sa akin ang driver. UP? Philippine University? Asia's leading hub? Ano yan? Ngumiti ang driver sa rearview mirror pero walang sinabi. Pagdating sa Grand Hyatt, sumakay ako sa elevator papunta sa ika-61 palapag. Bumukas ang pinto ng salamin at sinalubong ako ng malamig na hangin. Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay malawak at bukas sa harap ko. Ang mga kumikinang na ilaw ay parang dagat ng mga bituin na bumagsak sa lungsod. Lumakad ako papunta sa bar, umorder ng whiskey na nagkakahalaga ng ₱1,200 at umupo para tanawin ang view. Sa tabi ko, may grupo ng 4,005 tao na nag-uusap ng malakas sa Ingles na may American accent. Automatiko akong sumulyap. Naka-graphic t-shirt sila. Ang isa ay may dark blue shirt na may malalaking letrang UP Innovation Hub na nakaborda. Ang isa naman ay may beer glass na may sticker ng Anahaw Leaf na may hawak na code. Sumimangot ako. UP, ibig sabihin University of the Philippines? Humarap ako sa kanila nang walang pag-aatubili para magtanong, "Excuse me, totoo ba yung UP Innovation Hub shirt mo? O souvenir lang yan ng turista?" Ang lalaking may blonde hair ay sumulyap sa akin at ngumiti ng malawak. "Totoo kuya, katatapos ko lang ng thesis project ko diyan noong nakaraang linggo. Naghahanap ako ngayon ng trabaho sa Silicon Valley." Tumawa ako sa loob-loob ko. "Teka lang, sa UP ka talaga nag-aral? Bakit ka nandito at hindi sa Stanford o MIT?" Tumawa siya pabalik at itinaas ang kanyang baso para makipag-toast sa kanyang mga kaibigan. "Kasi sa UP kuya, mayroon silang bagay na wala sa Stanford. Doon, nakagawa ako ng totoong AI project para sa totoong ospital, hindi lang nagsulat ng code sa isang lab at tapos na."
hindi pa rin ako makapaniwala. AI at ospital sa Pilipinas? Ang babaeng may maikling buhok na nakaupo sa tabi ay sumali sa usapan. Oo, ang project na ginawa ko ay AI para tuklasin ang lung cancer mula sa X-ray images. Gumamit kami ng data mula sa Philippine General Hospital, higit sa 500,000 images. Ang system namin ay mas accurate na ngayon kaysa sa ilang senior doctor. At ang pinakamahalaga, sobrang mura kaya ginagamit na ito ng mga pampublikong ospital sa Indonesia at Vietnam. Nakabuka ang bibig ko. Muntik nang maibuhos ang whiskey ko. Sinubukan kong makipagtalo, pero wala namang malalaking tech companies sa Pilipinas, hindi ba? Walang Google o kahit ano, hindi ba? Mas malakas siyang tumawa. Meron, kuya, may PLDT, Globe, Ayala. Pero ang mas maganda ay ang mga startup sa UP. Noong nakaraang taon, isang fourth-year student ang gumawa ng drone na nagdadala ng dugo papunta sa Palawan. Binili na ngayon ng isang Japanese company sa halagang yuan 300 milyon. At ako, gumawa ako ng AI system para tulungan ang mga magsasaka sa pagtatanim ng palay gamit ang satellite. Katatanggap lang namin ng investment mula sa BPI at Microsoft. Nagsimula akong maramdaman na parang bumabagal ang pag-ikot ng mundo. Nagtanong ako na medyo nanginginig ang boses at ganoon ba kagaling ang mga propesor doon? Ngumiti ang babae. Ang ilang propesor po namin ay nagtapos din sa MIT, Stanford, Oxford. Pero ang pagkakaiba, bumalik sila dito para magturo kasi gusto nilang gumawa ng real impact, hindi lang mag-publish ng paper at matapos. Itinaas ko ang whiskey glass ko at ininom ang lahat. Ang lasa ay mas mapait kaysa sa dati. Umuwi ako sa hotel noong gabing iyon na may pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Hindi lasing, pero parang sinuntok sa dibdib. Binuksan ko ang laptop at naghanap ng University of the Philippines ranking. Ang resulta ay nagpaupo sa akin sa sahig. Rank 1 University sa Pilipinas. Rank 45 sa mundo para sa engineering, na mas mataas kaysa sa University of Washington, University of Manchester, at, pinakamahalaga, mas mataas kaysa sa maraming universidad sa Amerika na kinutya ko dahil gusto ng iba na pumasok. Nag-scroll down ako. May AI Research Center na nakikipagtulungan sa Google, Microsoft, Huawei. Mayroong master's program na buong itinuturo sa Ingles. At ang hindi ko halos paniwalaan, may scholarship para sa mga international student na gustong gumawa ng real research. Isinara ko ang laptop at nanatiling tahimik ng matagal. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na parang bobo ako. Naalala ko ang sinabi ko kay James, Philippine University? Siguro, magbebenta lang yan ng tapsilog pagkatapos ng graduation. Noong gabing iyon, nagpadala ako ng text message kay James. Uy, gusto kong makilala ang mga kaibigan mo sa UP. Mayroon ka ba? Sumagot si James sa loob ng 10 segundo. Isang crying laughing emoji na sinundan ng isang pangungusap. Sa wakas, nagsisimula ka na bang makakita ng liwanag, bro? Inihagis ko ang telepono ko sa kama at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw mula sa kalangitan ng Maynila ay sumasalamin sa aking mga mata. Ang 3 araw na stopover ay magiging pinakamalaking turning point sa buhay ko. At hindi ko pa alam na sa loob ng ilang oras, makikita ko ang tulay ng teknolohiya na mag-uugnay sa luma kong mundo sa katotohanang matagal ko nang tinatanggihan. Kinabukasan, nagising ako na may mahinang sakit sa ulo. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa damdamin mula kagabi. Nagpadala si James ng text message. May kaibigan siyang nagngangalang Pia, nag-aaral ng masters sa AI sa UP Innovation Hub. Kaya kanyang ipasyal kung free ka mamayang hapon. Sumagot ako agad. Free ako. Alas, 3 ng hapon. Nakatayo ako sa harap ng gate ng College of Engineering, UP Diliman, isang matangkad, modernong puting gusali. Ang salamin ay sumasalamin sa sikat ng araw. Ang malaking karatula ay nagsasabing UP Diliman Technology Center and Engineering. Naisip ko pa rin, maganda ang arkitektura, pero siguro, luma ang loob. Lumabas si Pia para salubungin ako, isang maliit na babae na may mahabang buhok na nakapusod, nakasuot ng itim na t-shirt na may logo ng UP AI Center. Ngumiti siya at nagbigay ng magalang na nod sa akin. Magandang hapon, Kuya Alex. Ako po si Pia. Gumanti ako ng nod nang hindi ko namamalayan at agad na nagtanong, ano ba talaga to?
Tumawa siya ng mahina at inanyayahan akong maglakad. Mas maganda po kung makikita ninyo mismo. Ang unang palapag ay isang malaking co-working space. Ang makintab na sahig na gawa sa kahoy ay puno ng mga estudyante na nakaupo sa bawat mesa. Ang ilan ay nagko-code, ang ilan ay nag-assemble ng drone, ang ilan ay nakikipag-usap sa isang totoong robot, amoy kape at kahoy. Nakita ko ang karatula na Google Developer Student Club UP Diliman Chapter. Sa tabi nito, may Microsoft Learn Student Ambassador at isa pa, NVIDIA AI Research Lab Partnership. Nagsimula akong manginig ng bahagya. Dinala ako ni Pia sa elevator papunta sa ika-7 palapag. Isang transparent na glass room na may karatula na nagsasabing Intelligent Machine Lab. Sa loob, may robot arm na kumukuha ng mga bagay ng may katumpakan. Isang batang lalaki ang humarap kay Pia at nagsalita sa Ingles. Ate Pia, nadagdagan ko pa ng 0.3 mm ang precision ng robot arm. Pwede na itong gamitin bukas sa totoong operasyon sa PGH. Nakatayo ako ng nakapirmi, parang tinamaan ng kidlat. Ngumiti si Pia. Dito, kuya, hindi lang kami nag-aaral ng theory. Tinutulungan namin ang totoong tao gamit ang code. Dinala niya ako sa basement, isang kuwarto na may pangalang Fab Lab. Mayroong higit sa 10 malalaking 3D printer, laser cutter, at kumpletong CNC machine. Isang estudyante ang nagpiprint ng prosthetic leg para sa isang batang may kapansanan. Ang halaga ay mas mababa sa 10,000. Nagtanong ako ng nanginginig ang boses. Bakit? Bakit sobrang mura? Sumagot ang estudyante nang hindi humaharap. Kasi po, hindi kami kumukuha ng tubo. Gusto lang naming makalakad ang bata. Naramdaman ko na parang bumigat ang hangin sa kwarto. Dinala ako ni Pia sa huling kwarto. Ang karatula ay nagsasabing UPAI for Social Good Center. Sa loob, may malaking screen na nagpapakita ng mapa ng Pilipinas. Ang pulang tuldok ay kumikinang sa mga lugar ng aksidente sa sasakyan. Ang asul na tuldok ay ang mga binaha at ang mga berdeng linya ay tumatakbo ng real time. Ipinaliwanag ni Pia, ito ang system na ginawa namin kasama ng DPWH at PNP. Ang AI ay nagtataya ng mga high-risk na lugar ng aksidente 72 oras ng maaga. Noong nakaraang taon, nakatulong ito para mabawasan ang mga pagkamatay sa kalsada ng 28%. Nakatayo ako roon, tinitingnan ang screen na nagliligtas ng buhay ng libu-libong Pilipino at naisip ko ang sarili ko na minsan ay nangutya na sumasakay pa rin sila sa jeepney. Humarap sa akin si Pia. Inisip mo kuya na backward kami, di ba? Tumango ako nang hindi nagsasalita. Ngumiti siya at sinabi ang pangungusap na tumagos sa puso ko. Ang pagiging backward o advanced ay wala sa gusali o makina, kuya, kundi nasa kung sino ang pinaglilingkuran natin gamit ito. Umalis ako sa gusali bandang alas 5 ng hapon. Ang orange na liwanag ng paglubog ng araw ay tumama sa engineering building. Nakatayo ako, tinitingnan ang overpass na nag-uugnay sa luma at bagong gusali, isang lumang hardwood na tulay pininturahan ng dark red. Sa tabi nito, may maliwanag na fiber optic cable na dumadaan ang tulay na nag-uugnay sa nakaraan sa hinaharap tulad ng Pilipinas na kinatatayuan ko. Kinuha ko ang telepono ko, kumuha ng litrato ng tulay at ipinadala kay James na may caption, "Naiintindihan ko na, bro. Alam ko na kung bakit ka proud." Sumagot si James ng crying laughing emoji na sinundan ng isang pangungusap. "Welcome to the real world, kuya. You F God." Nakatayo ako roon ng matagal, pakiramdam ko ay maliit ako sa harap ng karangalan na binaliwala ko. At sa puso ko, nagsimulang may tanong na hindi ko pa naranasan. Paano kung isang araw, gusto ko talagang mag-aral dito? Hindi ko pa alam na sa loob ng ilang araw, ang tanong na ito ay magiging isang kahilingan na kailangan kong iyuko ang ulo. Kinabukasan, kinansela ko ang plano kong pumunta sa Cebu. Kinansela ko ang flight ko papuntang Singapore. Nagpadala ako ng text message kay Pia. "Free ka ba ngayon? Dalhin mo ako sa kahit anong may kinalaman sa AI." Sumagot siya sa loob ng 10 segundo. "Sige kuya, mayroong kaming UP Tech Day ngayon, bukas sa publiko." Nagmadali akong maligo, nagbihis, at sumakay sa LRT, MRT mag-isa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Maynila, nakatayo ako,
nakakapit sa riles, tinitingnan ang mga tao sa paligid ko. Lahat ay tahimik. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw, kahit dikit-dikit na kami. Naisip ko, bakit hindi sila nagagalit? Kung sa New York yan, sigurado, nagmumurahan na ang mga tao, pero walang pumapansin sa iniisip ko. Lahat ay ngumiti at nagbigay daan sa mga matatanda. Bumaba ako sa istasyon ng Katipunan. Ang UP Innovation Hub ay nakatayo ng matayog. Sa harap ng gate, may malaking karatula na nagsasabing UP Tech Day 2025, where tradition meets tomorrow. Naglakad ako papasok. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis nang hindi ko namamalayan. Sa loob, isang mundo na hindi ko pa nakita sa Amerika. Ang unang booth ay isang third-year student na nagpapakita ng automated rice planting robot. Naglalakad ito ng mag-isa, nag-i-scan ng lupa, nagtatanim ng buto, at nagpapadala ng data sa 5G sa farm. Sinabi ng estudyante na sa susunod na taon, magpapadala sila ng 3,000 unit para tulungan ang mga magsasaka sa Luzon. Ang halaga bawat unit ay alam 15,000, pero nakakatipid ito ng tubig at pataba ng 1%. Nakatayo ako, tinitingnan, hanggang sa nakalimutan kong huminga. Ang susunod na booth ay isang grupo ng mga doktor at inhinyero. Nagpakita sila ng AI project para sa breast cancer detection mula sa 300,000 totoong X-ray images. 98% accurate. At ang pinakamahalaga, libre ito para sa lahat ng pampublikong ospital sa buong bansa. Tinanong ko ang babaeng nagpapakita, bakit ninyo ibinibigay ng libre? Ngumiti siya at sumagot agad. Kasi po, nagkaroon ng cancer ang nanay ko. Kung ang AI na ito ay makakatulong sa isa pang ina, sulit na po. Hindi ako halos makalunok. Nagpatuloy ako sa gitnang entablado. May isang batang lalaki na nagpipitch ng kanyang startup. Ang kumpanya niya ay bumuo ng AI na nagtataya ng mga typhoon na papasok sa Pilipinas 7 araw ng maaga gamit ang satellite data at underwater sensors na siya mismo ang nag-install. Noong nakaraang taon, nakatulong ito para makapag-evacuate ang mga residente bago pa man dumating ang isang super typhoon. Kakabili lang ng gobyerno ang teknolohiya para gamitin sa buong bansa. Tinanong ng hurado, magkano ang gusto mong investment? Sumagot agad ang batang lalaki, hindi po ako humihingi ng pera. Hihilingin ko lang sa gobyerno na tulungan akong mag-install ng 1,000 sensor. Ayokong may mamatay ulit dahil sa bagyo. Tahimik ang buong bulwagan at pagkatapos ay sumabog sa malakas na palakpakan. Nakatayo ako roon, tumutulo ang luha nang hindi ko namamalayan. Minsan, kinutya ko ang mga Pilipino na walang creativity. Pero ngayon, nakatayo ako sa gitna ng mga bata na mas bata sa akin ng 4,005 taon na lumilikha ng isang bagong mundo gamit ang kanilang mga kamay. Naglakad si Pia sa tabi ko at bumulong. Nakita mo na, Kuya, ito pa lang po ang 1% ng kung anong meron dito. Humarap ako sa kanya at nagtanong ng isang pangungusap na hindi ko inakala na itatanong ko sa sinuman sa Pilipinas. Pwede ba akong mag-apply para sa master's program dito? Ngumiti siya ng maluwag hanggang sa sumingkit ang mga mata niya. Oo naman, Kuya. Pero, kailangan mong magmadali. Sa taong ito, may 90 applicants mula sa MIT at Stanford na nakikipagkumpetensya para sa 10 scholarship lang. Naramdaman ko na parang tinamaan ako ng kidlat ng maraming beses. Kinagabihan, bumalik ako sa hotel at agad na binuksan ang website ng UP. Agad kong pinunan ang application form. Nagsulat ako ng 3 pahina, sinasabi ang lahat ng kinutya ko, sinasabi ang lahat ng nakita ko at tinapos sa isang pangungusap. Minsan, inakala ko na ang pag-unlad ay nasa Silicon Valley, pero ngayon, alam ko na ang tunay na pag-unlad ay nasa puso ng mga tao na gumagamit ng teknolohiya para sa iba. Ipinadala ko ang application bandang 3:00 ng umaga at hindi na ako natulog buong gabi. Pagkatapos ng 3 araw, isang email ang lumabas sa aking inbox. Subject: Congratulations, University of the Philippines Master Scholarship. Sumigaw ako ng malakas sa kuwarto kaya kumatok ang staff ng hotel. Nakuha ko ang full scholarship kasama ang living allowance na raw 50,000 bawat buwan. Pero ang talagang nagpaiyak sa akin ay ang huling pangungusap sa email. Welcome home, Alex. We believe that the best bridge is built by those who dared to cross. Kinuha ko ang telepono ko
at tinawagan agad si James. Ang boses ko ay nanginginig kaya hindi ako makapagsalita ng malinaw. Nakuha ko. Bro, tumawa ng malakas si James. Congratulations! Bago naming kuya ng Maynila. Ibinaba ko ang telepono at naglakad papunta sa balkonahe. Tinitingnan ang mga ilaw mula sa Jones Bridge na kumikinang. Ang tulay na minsan ay isa lang litrato, ngayon ay naging tulay na nagdala sa akin mula sa pagmamataas tungo sa tunay na paggalang. Nagbigay ako ng nod sa hangin at bumulong. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pagiging matalino ay hindi ang pagkakaroon ng mas maraming alam kaysa sa iba, kundi ang pagtanggap na naging bobo ka. At noong gabing iyon, alam ko na hindi lang ako nakakuha ng scholarship. Nakakuha ako ng isang bagong mundo at isang bagong sarili na ipinanganak dito. Pagkatapos ng 2 buwan, nakatayo ako sa harap ng gate ng International Student Dormitory ng UP. Isang maleta lang, ang luma kong laptop, at isang puso na mas mabilis tumibok kaysa noong job interview ko sa Google. Sa orientation day, naglakad ako papunta sa malaking conference room. Punong-puno ng mga estudyante mula sa 40 bansa, may mga galing sa MIT, Oxford at Tokyo. Pero lahat sila ay may parehong bagay sa kanilang mga mata, tunay na kasabikan. Ang propesor ng kurso, si Propesor Tanay, ay nakatayo sa entablado. Isang lalaking nasa 50s, may puting buhok at nakasuot ng simpleng itim na t-shirt. Nagsimula siyang magsalita ng may malambot ngunit matatag na boses. Dito, hindi namin kayo tinuturuan na maging pinakamagaling sa kwarto. Tinuturuan lang namin kayo na maging tao na magpapaganda sa ibang kwarto. Tumindig ang balahibo ko. Ang unang assignment sa unang linggo ng klase. Humanap ng totoong problema sa Maynila at bumalik para lutasin ito gamit ang AI sa loob ng 4 na linggo. Itinaas ng isang Amerikanong estudyante ang kamay niya. Profesor, paano kung walang data? Ngumiti ang propesor at sumagot. Humingi ka sa mga taong nakakaranas ng problema araw-araw. Kung hindi pa rin nila ibigay, ibig sabihin, hindi mo pa talaga naiintindihan ang problema nila. Ipinareha ako sa isang Pilipinong estudyante na nagngangalang Ton, isang maliit na 4th-year engineering student, pero ang mga mata niya ay kumikinang. Dinala niya ako sa Divisoria Market. Amoy maalat na isda, sariwang gulay, at malakas na sigawan ng pagbebenta. Isang tindera ang nagtitimbang ng gulay gamit ang isang lumang timbangan. Tinanong siya ni Ton, Ate, madalas po ba kayong magkamali sa pagtitimbang? Bumuntong hininga ang tindera. Araw-araw, anak. Minsan, kulang. Minsan, sobra. Pinagagalitan ako ng mga customer araw-araw. Humarap sa akin si Ton at ngumiti. Ayan, kuya, ang una nating problema. Pagkatapos ng 1 na linggo, bumalik kaming dalawa na may smart scale na nagkakahalaga ng mas mababa sa LE 1000. May AI camera na nag-auto-detect ng timbang, 99% accurate at, pinakamahalaga, nakakapagsalita ito sa Tagalog. Sa araw ng presentation, tinanong ako ng propesor, bakit mo pinili ang problema ng tindera sa palengke? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Kasi inakala ko na ang malaking problema ay dapat tungkol sa world-ending na mga bagay. Pero sa totoo lang, ang malaking problema para sa karamihan ng mga tao ay ang maliliit na bagay na kailangan nilang harapin araw-araw. Tumango ang professor at binigyan ako ng perfect score. Noong gabing iyon, dinala ako ni Ton para kumain ng tapsilog sa isang karinderya sa tabi ng kalsada, isang maliit na lugar, madilim pero punong-puno ng tao. Itinaas ni Ton ang baso niya ng Coke. Congratulations, kuya. Nakuha mo ang A+ sa unang project mo. Itinaas ko ang baso ko. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang galing sa coding ay hindi sapat. Kailangan mong maintindihan ang mga tao na gagamit ng code. Tumawa si Ton. Inakala mo na walang creativity ang mga Pilipino, di ba kuya? Namula ang mukha ko. Oo, at talagang bobo ako. Tinapik ako ni Ton sa balikat. Okay lang yan kuya. Lahat tayo naging bobo. Ang pagkakaiba lang, ang iba ay tumatanggap, ang iba ay hindi. Tumahimik ako ng matagal at pagkatapos ay nagbigay ako ng nod kay Ton doon. Salamat sa hindi pagganti sa akin noong kinutya kita. Ngumiti ng malawak si Ton. Okay lang po kuya, kasi kung ginantihan kita noong araw na iyon,
hindi tayo magkasama ngayon na kumakain ng tapsilog. Ang taong iyon, ang thesis project ko, ay isang AI system para tulungan ang mga autistic children na makipag-usap gamit ang data mula sa totoong children's hospital. Ang system namin ay nakakapagsalita ng 7 wika, kasama ang Tagalog at Filipino Sign Language. Sa araw ng defense ko, isang propesor mula sa Stanford ang nakaupo sa komite. Tinanong niya ako, "Nag-aral ka na sa Stanford noon, hindi ba? Bakit ka pumunta dito?" Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Kasi tinuruan ako dito na ang teknolohiyang nagpapabago sa mundo ay hindi ang pinakamahal na teknolohiya, kundi ang teknolohiya na umaabot sa mga taong pinakanangangailangan nito. Ngumiti ang professor mula sa Stanford at binigyan ako ng perfect score. Sa araw ng graduation, nakatayo ako sa red toga sa tabi ni Ton, ni Pia at ng mga bago kong kaibigan mula sa 20 bansa. Nag-group photo kami sa harap ng oblation statue. Nagbigay ako ng nod sa statue at bumulong. Salamat sa paggawa sa isang Amerikanong bata na minsan ay nangutya na maging isang tao na umiiyak dahil sa pasasalamat. Noong gabing iyon, nagpadala ako ng text message kay James. "Naiintindihan ko na bro, alam ko na kung bakit hindi ka nagalit sa akin." Sumagot si James ng crying laughing emoji at nagsulat, "Kasi alam ko na balang araw, makikita mo rin ang tulay na magdadala sa iyo." Ngumiti ako at nagbigay ng nod ulit sa hangin. Ang tulay na minsan ay isa lang litrato, ngayon ay naging tulay na kinatatayuan ko araw-araw. At alam ko na hindi lang ako tumawid sa tulay. Naging bahagi ako ng tulay na iyon. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Nandito pa rin ako sa Maynila, pero hindi na bilang isang estudyante. Pagkatapos ng masters, nakatanggap ako ng 2 alok. Sa Silicon Valley, 250,000 bawat taon mula sa kumpanya na nag-email sa akin noong ika-4 na taon ko. Manatili sa UP bilang assistant professor or 80,000 bawat buwan kasama ang walang limitasyong research rights. Pinili ko ang pangalawa ng walang pag-aalinlangan. Sa araw ng pagpirma ng kontrata, naglakad ako papunta kay Professor Tanay, nagbigay ng nod sa kanya, at sinabi, "Gusto ko pong manatili. Marami pa akong dapat matutunan." Ngumiti ang professor at tinapik ang balikat ko. "Welcome home, Alex. Hindi kami nagkukulang ng magagaling na tao dito. Nagkukulang lang kami ng mga taong handang magpakumbaba." Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang krisis na hindi ko inakala. Ang kumpanya sa Amerika na minsan ay nag-alok sa akin ay nagpadala ng isa pang email, hindi na alok, kundi banta. Sinampahan nila ako ng kaso dahil sa breach of contract. Noong ika-4 na taon ko, pumirma ako sa isang LOI na magtatrabaho ako sa kanila pagkatapos ng masters. Kung matalo ako sa kaso, kailangan kong magbayad ng 4 milyon at mababan sa American tech industry habang buhay. Mabilis na kumalat ang balita. Nagpadala ng text message ang mga kaibigan ko sa Stanford. "Baliw ka na ba? Iiwan mo ang future mo para magturo sa third world country?" Tumawag si James sa akin ng alas 2 ng umaga. "Alex, bumalik ka na. Tutulungan kitang humanap ng 4 million. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa katigasan ng ulo." Nakatayo ako sa balkonahe ng dormitoryo, tinitingnan ang mga ilaw mula sa Quezon Bridge at sumagot kay James sa pinakatahimik na boses ko. "Hindi ako matigas ang ulo, bro. Alam ko lang kung nasaan ang bahay ko." Kinabukasan, naglakad ako papunta kay Professor Tanay. Nang nanginginig ang mga binti ko, sinabi sa kanya ang lahat. Inakala ko na magugulat ang professor o, kahit papaano, sasabihin sa akin na mag-resign. Pero ngumiti siya at sinabi ang isang pangungusap, "Sige, magsimula na tayo ng legal team meeting sa loob ng 3 oras." Sa loob ng 3 oras, ang conference room ng engineering building ay punong-puno ng tao, mga propesor ng batas mula sa UP Law, pro bono lawyers mula sa Consumer Foundation, 10 law students, at, pinakamahalaga, ang team ng 4th-year students na nanalo sa international law competition. Nagtrabaho sila nang hindi natutulog, ginagamit ang AI na tinulungan ko na i-develop para suriin ang libu-libong pahina ng kontrata, naghahanap ng legal loophole na hindi alam ng kumpanya sa Amerika. Pagkatapos ng 48 oras, natagpuan namin ang critical weakness. Ang LOI na pinirmahan ko ay walang legal binding sa Pilipinas,
at nilabag ng kumpanya sa Amerika ang human rights dahil sa pananakot. Agad kaming nag-file ng countersuit para sa transnational legal harassment. Pagkatapos ng 1 buwan, umatras ang kumpanya sa Amerika at nagbayad sa akin ng 1 milyon bilang danyos kapalit ng hindi paglalabas ng detalye ng kaso. Sa araw ng desisyon ng korte, niyakap ko si Ton, si Pia at si Professor Tanay, umiiyak na parang bata. Bumulong ang profesor sa aking tenga. Nakita mo, Alex? Ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay hindi ang pinakamahal na sistema, kundi ang sistema kung saan ang lahat ay handang maglaan ng oras para protektahan ang isa't isa. Noong gabing iyon, naglakad ako papunta sa Jones Bridge ulit. Ang tulay na minsan ay isa lang litrato, ngayon ay naging tulay na nagligtas sa akin. Nagbigay ako ng nod sa Pasig River at nagsalita ng malakas, salamat sa pagtuturo sa akin na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng mataas na suweldo, kundi ang makatayo sa tabi ng mga taong handang mamatay para sa iyo. At noong gabing iyon, alam ko na ang pagmamataas ko ay nasunog kasama ang mga ilaw mula sa tulay, na iwan lang ang paggalang at pag-ibig na mas malalim kaysa sa anumang salita para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, at para sa bago kong sarili na ipinanganak dito. Pagkatapos ng 5 taon, nakatayo ako sa malaking entablado ng Commencement 2030 bilang faculty member ng UP College of Engineering. Ang red toga ko ay sumasalamin sa sikat ng araw ng hapon. 5,000 estudyante ang nakaupo ng nakapila. Ang watawat ng Pilipinas at watawat ng UP ay nagwawagayway sa ibabaw ng aming mga ulo. Itinaas ko ang mikropono. Ang kamay ko ay nanginginig pa rin, tulad noong unang araw na dumating ako sa lungsod na ito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, hindi ako nakatayo dito para sabihin na nagtagumpay ako. Nakatayo ako dito para sabihin na ako ay isa sa pinakabobo na tao sa kwartong ito. Ang mahinang tawanan ay kumalat sa bulwagan. Minsan, kinutya ko ang Pilipinas. Inakala ko na backward sila. Inakala ko na ang kaalaman ay nasa matatayog na gusali sa Silicon Valley. Pero 5 taon na ang nakalipas. Isang Amerikanong bata ang lumapag sa Naya na punong-puno ng pagmamataas sa kanyang isip, at ang lupaing ito ay sinampal ako ng pinakamagandang katotohanan. Huminto ako sandali, tiningnan ang unang hanay kung saan nakaupo sina Ton at Pia na nakangiti at nagpatuloy. Hindi lang ako tinuruan ng Pilipinas na mag-code, tinuruan ako nito na ang pinakamalaking teknolohiya sa mundo ay ang puso na laging nagbibigay ng espasyo sa iba. Isang first-year student ang nagtaas ng kamay niya at nagtanong ng malakas, "Professor, at ngayon? Sa tingin mo pa rin ba na backward kami?" Ngumiti ako ng pinakamalawak sa buhay ko. Hindi. Sa tingin ko, ito ang future, at ako ang pinakamapalad na muling ipinanganak dito. Ang palakpakan ay napakalakas hanggang sa tumulo ang luha ko. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako papunta kay James na naghihintay sa tabi ng entablado. Kakalapag lang niya mula sa Amerika para lang dumalo sa okasyon na ito. Niyakap ako ng mahigpit ni James. "Nagawa mo bro, nagawa mo talaga." Tinapik ko siya sa likod. "Salamat sa hindi pagganti sa akin noong bobo pa ako." Tumawa si James. "Alam ko na balang araw, makikita mo rin ang tulay mo." Kinagabihan, umupo kami sa parehong tapsilog karinderya. Ton, Pia, James at ako. Itinaas namin ang baso ng Coke ng sabay-sabay. Nagsalita ako muna. Minsan, inakala ko na ang pagiging number 1 ay ang pagkakaroon ng pinakamataas na suweldo, pero ngayon, alam ko na ang tunay na pagiging no. 1 ay ang makatayo sa lugar na nagpapahintulot sa iba na maging no. 1 din. Lahat ay tumahimik at itinaas ang baso para makipag-toast. Noong gabing iyon, naglakad ako pabalik sa dormitoryo ng mag-isa. Dumaan sa overpass na minsan kong kinunan ng litrato noong unang araw ang lumang hardwood bridge na nag-uugnay sa luma at bagong gusali. Nagbigay ako ng nod sa tulay at bumulong. Salamat sa pagiging tulay ko, ang tulay na nagdala sa isang Amerikanong bata na nawawala pabalik sa kanyang tunay na tahanan. At noong gabing iyon, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko pa naranasan. Hindi dahil nagtagumpay ako, kundi dahil tinanggap ko ang pagkakamali ko at nabigyan ng pagkakataon na makabawi mula sa pinakamalawak na puso ng bansa sa mundo. Taong 2032.
Nakatayo ako sa harap ng malaking conference room ng United Nations sa Geneva bilang kinatawan ng Pilipinas na nagpapakita ng AI for All Nations Project, isang proyekto na nagsimula sa isang maliit na silid-aralan sa UP 5 taon na ang nakalipas. Sa tabi ko ay sina Ton, Pia at 10 iba pang estudyante. Lahat ay nakasuot ng puting t-shirt na may maliit na watawat ng Pilipinas sa dibdib. Bumuntong hininga ako ng malalim bago itaas ang mikropono. Mr. Chairman, mga kinatawan, ako po si Alex Harrison. Ipinanganak ako sa Amerika pero lumaki ako dito sa Pilipinas. At ngayon, nakatayo ako dito, hindi para sabihin na mas magaling ang Pilipinas kaysa sa iba, kundi para sabihin na ang tunay na karangalan ay hindi kailanman sinusukat sa laki ng bansa, kundi sa laki ng puso na handang magbahagi. Isinalaysay ko ang buong kwento. Ang kwento ng Amerikanong bata na minsan ay nangutya. Ang kwento ng tulay na nagpabago ng buhay. Ang kwento ng AI system na ibinigay namin ng libre sa higit sa 30 developing nations. Hindi po kami nagbebenta ng teknolohiya. Nagpapadala lang po kami ng hope. Kasi po, minsan kaming binaliwala. Kaya alam namin kung gaano kasakit ang baliwalain. Nang matapos ako magsalita, tahimik ang conference room sa loob ng 3 segundo at pagkatapos ay sumabog sa standing ovation. Ang kinatawan ng Kenya ay lumapit sa akin pagkatapos ng entablado, niyakap ako ng mahigpit. Salamat kuya, ang malaria detection system ninyo ang nagligtas sa anak ko noong nakaraang buwan. Umiyak ang kinatawan ng Nepal. Ang earthquake prediction system ninyo ang nagligtas ng 300 tao sa nayon namin. Niyakap ko ang lahat ng lumapit sa akin. Tumutulo ang luha ko. Noong gabing iyon tinawagan ko ang nanay ko sa Amerika. Ma, okay po ako. At ngayon, ako ang pinakamagaling sa buhay ko. Umiyak ang nanay ko sa telepono. Sabi mo sa akin, magiging bilyonaryo ka sa Silicon Valley. Pero ngayon, alam ko na pinili mo ang mas mayaman na daan. Ngumiti ako. Opo ma, mayaman sa kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Bago ako bumalik sa Pilipinas, dumaan ako sa Brooklyn Bridge sa New York. Tumayo ako, tinitingnan ang Hudson River, at nagbigay ng nod sa hangin. Salamat sa pagiging luma kong tahanan, pero ang tunay kong tahanan ay mas malayo sa silangan. Lumapag ang eroplano sa Naya ng madaling araw. Lumabas ako ng gate, nakita ko sina Ton, Pia, at 50 pang estudyante na nakatayo, may hawak na karatula na nagsasabing, "Welcome home, Professor Alex." Bumagsak ako sa sahig, umiiyak sa gitna ng airport. Tumakbo silang lahat para yakapin ako. Bumulong si Ton sa aking tenga, sabi mo, "Tatawid ka sa tulay kuya, pero sa huli, ikaw mismo ang naging tulay para tawiran ng iba." Niyakap ko silang lahat at nagsalita ng malakas, "Salamat sa pagpapahintulot sa isang Amerikanong bata na muling ipinanganak bilang Pilipino sa puso." At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang pinakamalalim na katotohanan. Ang karangalan ay hindi kailanman nasa pagkakaroon ng mas marami kaysa sa iba, kundi sa pagbibigay ng espasyo sa iba kahit minsan kang tinanggihan. Iyon ang tunay na himala ng Pilipinas, ang himala na nagpabago sa isang mapagmataas na tao na maging isang taong handang yumuko sa mundo. Taong 2040. Nakatayo ako sa harap ng Jones Bridge ulit pero hindi na ako mag-isa. Sa tabi ko ay ang 7 taong gulang kong anak na lalaki. Si Chai, pinangalanan ko siya mula sa salitang tagumpay ng lupaing ito. At sa likod ko, may higit sa 100 estudyante mula sa 50 bansa sa buong mundo. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng Alex Bridge Philippines, isang dark red na hardwood bridge na nag-uugnay sa luma at bagong gusali ng UP Innovation City. Ang tulay na ako mismo ang nag-design, gamit ang AI structural technology na ginawa ng mga Pilipinong estudyante at hardwood mula sa community forest na tinulungan ng mga residente na itanim. Lumapit sa akin ang presidente ng Pilipinas, nagbigay ng nod at bumulong, "Ngayon, hindi lang tayo nagbubukas ng tulay, Professor. Binubuksan natin ang puso ng bansa sa mundo ulit." Gumanti ako ng nod at humarap sa anak ko. "Nakita mo ang tulay na to, anak?" "Opo, tay. Minsan, tumayo ako dito ng mag-isa noong hindi ko pa alam kung nasaan ang bahay ko. Pero ngayon, nakatayo ka dito kasama ko at sa likod natin, may libu-libong tao na tumatawid sa tulay na to araw-araw. Kaya, tandaan mo palagi,
Ang pinakamalaking tulay sa mundo ay hindi ang tulay na nag-uugnay ng dalawang pampang ng ilog, kundi ang tulay na nag-uugnay ng puso ng dalawang tao na minsan ay hindi nagkaintindihan. Tumango ang batang lalaki at nagbigay ng seryosong nod sa tulay. Inanunsyo ng MC na ako na ang huling magsasalita. Naglakad ako sa entablado ng dahan-dahan, tiningnan ang lahat ng mukha at nagsalita ng nanginginig ang boses. 15 taon na ang nakalipas, tumayo ako sa NAIA na ang puso ay punong-puno ng salitang, mas magaling ako. Minsan, kinutya ko ang mga taong ngumiti sa akin. Minsan, hinamak ko ang pagkain na ibinahagi nila. Inakala ko na ang kaalaman ay nasa matatayog na gusali sa Amerika. Pero ang lupaing ito ay hindi ako ginantihan ng galit. Ginantihan ako nito ng ngiti, sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto at sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa isang bobong bata na muling ipinanganak. Ngayon, hindi ako nakatayo dito para sabihin na magaling ang Pilipinas. Nakatayo ako dito para sabihin na ang lahat ng tao ay pwedeng maging magaling kung makikita nila ang lugar na talagang nagmamahal sa kanila. Ang tulay na, to ay hindi lang ginawa para sa akin, kundi ginawa para sa lahat ng minsan ay binaliwala, para sa lahat ng minsan ay mapagmataas, para sa lahat ng minsan ay umisip na nakatayo sila sa pinakatuktok at isang araw ay natuklasan na ang pagyuko ang siyang nagtataas ng puso ng pinakamataas. Huminto ako sa pagsasalita, nagbigay ng nod sa gitna ng entablado sa lupa, sa mga tao, sa sarili kong pagkakamali at sinabi ang huling pangungusap, "Salamat Pilipinas," sa pagtuturo sa isang Amerikanong bata na ang tunay na karangalan ay hindi ang pagtayo sa ibabaw ng kahit sino, kundi ang pagtayo sa tabi ng kahit sino ng may pantay na puso. Ang palakpakan ay napakalakas, hanggang sa nanginginig ang tulay. Yumuko ako para yakapin ang anak ko, at pagkatapos ay niyakap ko si Ton, si Pia, si James, at lahat ng naging bahagi ng biyaheng ito. At sa sandaling iyon, alam ko na ang himala ng Pilipinas ay wala sa teknolohiya, wala sa tulay na gawa sa kahoy, wala sa mga parangal o pera. Ang tunay na himala ng Pilipinas ay ang pagbabago sa taong minsan ay nangutya na maging isang taong umiiyak.